Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala and happy fiesta po sa ating lahat mga kapatid. Pagpalang araw. Happy fiesta. Pasalamatan natin ang Diyos at ang ating mahal na ina. Palagpakan po natin. Gayon din po ang ating celebrant sa ngayon si Father Gary and of course ating Kura Paroko si Father Mon. Salamat sa pagkakataon na Father Birds, pangalawang beses ko pa lang po dito sa ating lugar, sa ating parokya, na makasama at makifiesta po dito sa ating parokya. Mga kapatid, pagnilayan po natin ang pagdiriwang ng fiesta. Hindi lamang po ng ating mahal na ina ng Carmelo, kundi po ang kahulugan ng fiesta sa pangkalahatan. Hindi po lahat ng parokya sakop ng ating dioceses nagdiriwang ng fiesta sa ngayon. Tanging tayo lang dito po, Our Lady of Mount Carmel Parish. Mga kapatid, bilang mga parokyano ng simbahang ito, ang araw ng kafiestahan ay isa pong malaking paalaala sa atin ng pagtatalaga ng simbahan na ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng Carmelo. Ibig sabihin mga kapatid, pinapanibago pala natin ang pagbabasbas, ang konsagrasyon nitong simbahan, nitong parokya. Although hindi ko alam kung ito yung Foundation Day at the same time, pero the mere fact that you are celebrating the Christmas Day or the feast day of this parish, it is a way of commemorating the consecration of this parish. Gayon din po mga kapatid, ng bawat pamilya, bawat tahanan ng ating parokya. Yan po ay isa sa mga dahilan at kahulugan kung bakit tayo nagdiriwang ng fiesta. Pagdiriwang ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na inang Maria. Mga kapatid, bilang mga maninimba, ito rin po ay isang paanyaya sa atin na balik-tanawin natin yung buong taon naman ng ating buhay Kristiyano, sakop ng ating parokya sa pangangalaga ng ating mahal na patronang Maria ng Carmelo. Paano ba nagpakaina sa atin, sa inyong lahat, si Santa Maria? At paano ba isinabuhay ng mga ina na naririto, yung katangian ng ating modelo? Si Inang Maria, sa inyo pong pagiging ina, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak, sa inyong mga nasasakupan. Nadala ba natin sa buong taon yung mga katangian ni Mariang matiisin, maunawain, mapagkalinga, at ganap na mapagmahal sa kanyang anak na si Jesus at sa kanyang kabiyak na si San Jose. And ultimately, sa sangkatauhan sa ating lahat. Sa araw na ito mga kapatid, ang lahat ng karanasan natin sa buong taon bilang miyembro ng parokyang ito ay iniaalay natin sa Panginoon. Panginoong Diyos, ito'y kapasalamatan ko sa buong taong biyaya na ipinagkaloob mo sa tulong at sa gabay ng iyong ina na aming ina, Maria. At sa aking mga kakulangan o kalabisan sa fiestang ito, ito rin po ay idinudulog ko na iyong punuan, iyong bigyan ng kapatawaran at linisin, lalong-lalo na ang aking pagkatao.
Napakaganda mga kapatid, ang kahulugan ng pagdiriwang ng fiesta. Pangalawa, ito rin po ay isang paraan ng pagpapanibago. We renew our commitment as Christians to Jesus through our mother. Na tayo ba ay nangangako na patuloy nating yayakapin ang katangian, ang pagkatao ni Inang Maria sa buong taon naman ng ating buhay. Patuloy ba nating isa sa isip, isa sa puso, isa sa buhay, ang buhay ni Maria nang sa gayon, ito po ay maipalaganap din natin sa iba. Ano ba yung naging buhay ni Santa Maria? Wala naman pong ibang mga kapatid, kundi po ang isabuhay niya ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ginagawa pala nating modelo ang ating mahal na Inang Maria upang ang kalooban din ng Diyos ay maisabuhay natin sa buong taon naman ng ating buhay, ng pakikibaka sa buhay na ito. Mapanghamon, subalit katulad kay Santa Maria, sa likod ng kanyang kapighatian, nagkaroon ng tagumpay ang lahat ng kanyang pagtitiis. Doon sa Kalbaryo, napakinggan natin sa mabuting balita. Alam naman natin ang katuruan na ito, the Paschal Mystery of Christ. Subalit sa ating mabuting balita na pakinggan, ito yung yugto ng isa sa mapait na karanasan ng ating mahal na ina. Na unti-unti nang namamatay yung kanyang uniko iho, yung kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus at ating Panginoon. Subalit ang lahat ng ngayon ay nalagpasan ng ating mahal na ina. Tayo rin po ay pinapangakuan at tutok din ang pangako na ito ng ating Panginoong Diyos na malalagpasan natin ang lahat ng suliranin, hamon, kapighatian sa buhay kung siya'y ating tatanggapin. Tulad sa pagtanggap ni Juan Evangelista kay Jesus o kay Santa Maria na ipinagkatiwala ni Jesus. Di ba? Napakinggan po natin sa mabuting balita. Woman, this is your son. And son, this is your mother. Ganap na pagtanggap kay Maria. Dahil ang pagtanggap kay Inang Maria ay panimula lamang ng ganap na pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, matagal na ang debosyon sa Our Lady of Mount Carmel, ina ng Carmelo. In the 12th century, doon sa Northern Israel, nagsimula ang devotion na ito. Kapasalamatan natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina, na siya ay patuloy na pumapatnubay, kumakalinga sa atin. Na sa ngayong panahon, mga kapatid, kinakailangan ng tao ang tunay na ina nakakalinga sa Kanya. Dahil kung wala ang isang butihing ina, ang tao sa ngayong panahon ay madaling malihis ng landas. Madaling masira ang buhay. Subalit kung merong gabay, ang turo ng Diyos sa pamamagitan ni Inang Maria, tayo po ay tatahak sa mabuting landas. At yan po ang ating tinatanggap sa ngayong fiesta. Ang biyaya ni Kristo sa pamamagitan ng ating mahal na Inang Maria. Mga kapatid, sabi ko nga po, isang taon naman tayong makikibaka sa buhay. At sa tanang buhay natin na darating, lagi natin natanggapin si Maria tulad sa pagtanggap ni Juan Evangelista. Nang sa gayon, mga kapatid,
Tayo na tumatanggap, hindi lamang simpleng modelo, kundi tinatanggap nating reyna, ina ng ating buhay, itong si Maria, ay tiyak na tatanggapin din ng kanyang anak na si Jesus. Patuloy nawang manahan sa atin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang inang Maria na tinatanggap natin dito sa parokya, sa ating buhay Kristiyano at sa inyong pamilya. Happy Fiesta and God bless po sa ating lahat.